Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po ang kaibuti ng ating Ama. Sa kabila ng mga kaganapan, nandito tayo ngayon. Bagamat wala man ang ating minamahal na Apo Conching, subalit kung tuwiran tayo ay bukal ang ating puso sa pagparito. Ang sabi nga niya, dati pa, wala man ang katahuhan ng ating minamahal na Apo Conching, subalit kung ang puso ninyo ay malinis sa paglapit sa akin, walang hindi ako ipagkakalob. Amen po ba? Kaya salamat po sa ating Mami Beth na narito ngayon, sa ating Mother of the House, na sila po ang ating maririnig na makapagbigay sa atin ng inspirasyon, magbigay sa atin ng mabuting balita, nang sa gayon makapulot tayo at tayo rin ay maging matibay, maging matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, Mami, pwede pong, ngayon po, palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa ating Mami Beth Chico. God is good. All the time. Parang ang lungkot nyo. Parang ang lungkot. God is good. All the time. Divine mercy. Mama Mary. Yan. Ulit nga ulit kasi walang buhay eh. Hindi ko maramdaman yung buhay. Namatay din kasi yung aking espiritu ng ilang panahon. Gawa ng, ayoko nang pag-usapan yung COVID na yan eh. Kasi nakakasawa na, di ba? Pag nagbukas ka ng TV, COVID. Pagbukas ka ng cellphone mo, punta ka sa Facebook, puro COVID. Kaya sabi ko, sa pagpunta kong muli sa Dambana, sabi ko parang ayoko nang marinig yung tungkol sa COVID na yan. Ang gusto kong marinig ay ang tungkol sa hiwaga ng ating Panginoon. Amen? God is good. All the time. Divine mercy. Mama Mary. Ayan, ako tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sila. Mga kapatid, sadya po talagang napakadakila ng ating Panginoon. Pagaman po't kung tutuusin ko sa aking mga daliri, I stop going to the Dambana, buhat po na magkaroon ng first lockdown sa aming bayan ng Baliwag. And that was, as far as I can remember, nung Marso 2020. Imagine, no? Marso 2020, hindi na kami lumabas ng bahay. Although po pwede kang bumili ng mga necessities mo, pero yung dati mong ginagawa, hindi mo na magawa. Sabi ko, bawal mag-usap sa COVID eh. Doon din pala pupunta yung sharing ko. Dati mong ginagawa, wala ka ng freedom to move. Kasi nga po, ang pinapangalagaan natin yung ating mga sarili. Kasi po pagka nahawa ka just try to imagine, wag mo nang intindihin yung sarili mo, intindihin mo na lang yung pamilya mo na maaring mahawa din sa'yo. So, counting in my fingers, nag-stop ako magpunta dito, na dati araw-araw na nandito ako, kaya napakalaki ng tinatawag na pagkakaiba, adjustment. Counting from March up to June this time, ilang months na yon? Mathematics. March to March, ilan yon? 12. Tapos, April, May, June, ilan yon? 3. So, how many months na? 15 months na yung dati kong kaaktibuhan sa ganitong gawain ay nagkaroon ng, sabihin na nating, malaking pagbabago na sinasabi nilang new normal. Pero hindi ko matanggap na iyon ang bagong normal. Para sa akin, iyon ay isang abnormality. Sapagkat yung dati mong ginagawa ay hindi mo na magawa. Sadyang napakahirap ng aking katayuan. Kasi po, marami kang maririnig, ba't hindi mo na nakikita? Bakit nawala yung pagiging active niya? Napakahirap po kasi ng aking katayuan. Ba't ko po nasabing mahirap? Kasi po, yung mga anak ko wala lahat dito. Isa lang po yung kasama ko. Yung 3 anak ko na yan, lagi na lang akong pinapaalalahanan, Mami,
alang-alang sa amin, huwag ka na munang lumabas sapagkat pag may nangyari sa iyo, iba yung kabalisahan ang mangyayari sa amin na gustuhin man naming umuwi, hindi kami makakauwi. Sapagkat marami mga hadlang, hindi ka na namin makikita. So ako bilang pagbibigay sa kanila, bilang nanay, anong gagawin mo? Ayaw mong mag-alala yung mga anak mo, anong gagawin mo? Ikaw ba'y makikinig sa kanila o tutuloy ka doon sa talagang ginagawa mo? Sa parte ko po, iyan po yung napakalaking pagtitimbang na talagang medyo mahirap po sa katotohanan po. Ngayon po, para wala na lang pong maging masyadong intindihin yung mga anak ko, tumulog po ako sa Panginoon. Sabi ko po sa Kanya, Lord, everywhere ka naman sabi kong gano'n sa Kanya. Sabi mo nga ikaw merong omnipresent power na ang ibig sabihin, sa lahat ng dako, ikaw ay naruroon. Kaya inaangkin ko, Panginoon, na hindi ko man magawa yung dati kong ginagawa, hindi mo naman ako iiwan sapagkat sa lahat ng lugar, nanduroon ka. Amen po ba yon? Tanggap niyo po ba yon? Yun po yung naging tinanggap ko sa sarili ko. At sabi ko po sa Kanya, Lord, alam ko po naman, totoo po ito Lord, alam ko po naman kung ano po yung gampaning gusto niyong ipaganap sa akin mula sa Paul na ako'y inakay ninyo sa dambana. Batid na batid ko po iyon, Ama, sapagkat alam ko po yung kadahilanan na gagamitin niyo ako upang yung mga aral niyo ay mapatunayan ko sa kanila na maaaring maganap sa buhay ng sino mang nilalang mo at sa bawat pagtugon at pagtupad nila, higit nilang mararamdaman na buhay kang totoo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po yung hiniling ko sa Kanya. Patuloy niya akong gamitin. Hindi naman po ako nabigo. Sapagkat hindi niyo man po ako nakikita dito. Subalit yung pagbabahagi ng tinatawag na inspirational messages, wala pong pagbabago. Pag umaga po, pag nagising ako, unang sasambitin ko po, yung pong kahit anong oras po, basta nagkamalay ako, ang lagi pong pumapasok sa isip ko na sinasambit kong panalangin, yung 3 o'clock prayer. Anytime na magdasal ako, hindi po nawawala sa akin yan. Saka yung paninikluhod sa mahal na ina. Remember, O most virtuous Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, yun po, hindi ko po yun nakakalimutan. Kasi nga po, siyempre may edad ka na, careful din po ako sa pagbangon ko Hindi po ako agad-agad na katulad nung dati na pagbangon ko, balikwas na ganyan, pagkatapos lakad na. Hindi na po ako ganon kasi meron na ako nararamdamang kakaiba na parang medyo nahihilo ka. Pag po senior na ganon niya, mararamdaman niyo po iyon. Kaya ang tinuro po niya sa akin, yung Divine Mercy at ng mahal na ina, alam ko pong sila yon kasi mabuti tinuturo sa akin, wag muna akong tatayo, wag muna akong lalakad. Alam niyo pong ginagawa ko, gawin niyo rin. Makakatulong din po sa inyo yon. Maupo po muna ako sa gilid ng kama. At habang nakaupo ako, tinitimpla ko yung katawan ko. Nananalangin muna ako. Yun nga po, yung 3 o'clock prayer. Lagi ko pong sinasambit yan. Any time of the day. Saka po yung panalangin sa mahal na Birhen. Pagtayo ko po, yung pong katawan ko, templado na, nawawala na po yung medyo pagkahilo ko. At sinabi ko pong napakahirap ng katayuan ko sa ganong kadahilanan. Pangalawa, na talagang medyo po merong mahirap para sa akin. Gawa nga po nung aking kabiyak ng puso, kapitan ng barangay, nagpapatupad po siya ng mga tamang disiplina o yung protocol na pinag-uutos mula sa national going to the local level. Medyo po may kahigpitan siya. Sabi ko, kung lalabag ako, ano na lang ang sasabihin sa akin nung mga taong hinuhuli ng asawa ko? Baka ang sabihin sa akin, bet yung asawa mo kung saan nagpupunta, hindi mo hinuhuli. Bakit kami, makita mo lang kami sa labas ng bahay, huhulihin mo kami, pagko-community servicein mo kami sa barangay. Kaya ang sabi po sa akin ng asawa ko, sige Eka, kung pairalin mo Eka yung katigasan ng ulo mo, pag nahuli ka Eka ng pulis, hindi Eka kita tutubusin sa munisipyo. Bahala ka Eka sa buhay mo. Talagang napakahirap. Kaya para po masolusyonan ko yan, ang hiniling ko po sa Panginoon, yung kung papaano pa niya ako gagamitin
upang yung nais niyang mangyari sa aking buhay ay maganap ko kahit ako'y nasa bahay lamang. At ang kagalakan ng puso ko, hindi naman po niya ako binibigo. Lagi po siya sa aking nagbibigay ng mga pagpikit kong ganyan. Nakikita ko na kaagad kung ano yung gusto niyang ipaganap sa akin. At sa awa, dahil mula ito sa Kanya, nagagampanan ko po naman yun sa awa at tulong niya. Sa kapangyarihan niya, nagagampanan ko po kung ano ipaganap niya sa akin. Kaya ang sabi ko po sa Kanya, ang sarap po kasi ewan ko po kayo kung nararamdaman niyo yun. Pag po kasi wala kayong ginagawa, nakapirmi lang kayo sa bahay, yung full attention at focus ng isip nyo, wala na kayong ibang iisiping bagay kundi siya. Wala na kayong ibang isipin tao kundi siya. Kaya po yung mga problema, yung mga agam-agam sa buhay, yung mga gumugulo sa kaisipan natin, ito po yung napatunayan ko. Pag po pala tayo ay fully concentrated sa Panginoon, ang lahat po na yan, pinapayapa niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung iba po sa atin ay magtatanong, bakit ganito? Ang dami kong alalahanin sa buhay. Bakit ganito? Ang dami pa rin mga problema dumarating sa buhay ko. Bakit po God? Ganun ang nararanasan ko. Huwag niyo pong tanungin ang Panginoon. Ang tanungin niyo po yung sarili ninyo. What is the extent of my relationship to God? Ano yung extension ng aking relasyon sa Panginoon para magkaroon ng katiwasayan at kapayapaan ang buhay ko? Pag po ang connectivity natin sa Panginoon ay maigsi lamang, umasa po kayo. Marami po kayong mga pagdalisay na pagdadaanan sa buhay. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Approve po ba yun? Naranasan po ba ninyo yun? Ngayon ang magiging katanungan ninyo, bakit ang dami kong problema dumarating araw-araw? Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kabuhayan, problema sa bills, wala nang kapayapaan ang aking kaisipan. Mga kapatid, may mga pagkakataon na sadyang ang mga ganyang bagay ay pinapahintulutan ng ating Panginoon sapagkat meron siyang magandang layunin. Ano yung magandang layunin niya? Siyempre, pag may problema ka, saan ka ba tumatakbo? Ay, huwag kang tatakbo sa kapitbahay mo. Never niyong gagawin yan. Huwag kayong tatakbo sa tao. Sapagkat pag sa tao kayo tumakbo, yung problemang isiniwalat ninyo, pagtalikod ninyo, napakabilis ng pagkalat. Daig pa ang active na Wi-Fi connection kapag kayo nagsabi ng problema sa kapitbahay ninyo. Ugaliin niyo po na pagka meron kayong bagabag sa inyong puso at kaisipan, manalangin kayo ng mataimtim. Sa Panginoon kayo lumapit. Sabi nga po gusto lang marinig ni God yung tinig ninyo But actually, hindi man kayo magsalita. Kung very strong ang connectivity nyo sa Kanya, alam nyo po, basang-basa na ni God ang laman ng puso't kaisipan ninyo. Amen. Kailangan lang nating magtiwala ng lubusan. Bakit po tayo nagkakaroon ng mga kaguluhan ng isip? Bakit po tayo dumaranas ng samot-samot na problema sa ating buhay? May kulang po. Huwag niyo pong tanungin ng Panginoon, Lord, ano pa ba yung kulang ko? Ikaw sa sarili mo, in the silence of your heart, tanungin mo sa sarili mo, Lord, sarili ko ang tanungin mo. Sarili mo ang tanungin mo, ano pa kaya ang kulang sa pakikipagrelasyon ko sa Panginoon para ang lahat ng ito ay maranasan ko? Humingi kayo ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Alam ko po, mga dati na kayo nagpupunta dito. Congratulations po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo. Sapagkat sa kabila ng lahat, alam ko po, mayroong nagpupunta dito, araw-araw nandito. Nakikita kita sa pag live streaming. Kahit likod mo lang yung nakikita ko, alam ko na ikaw yun. Kaya binabati ko po kayo sa pagiging matibay ninyo. Ngayon, sa ginagawa ninyong sakripisyo na yan sa Panginoon, titikisin ba kayo ng Diyos? Never. Never kayong titikisin ng Panginoon. Kayo mismo ang magpapatunay. Sa bawat dumarating na pagdalisay sa buhay ninyo, I don't call it pagsubok. I never call it pagsubok. Dahil ang katwiran ko, ang Diyos hindi nanunubok. Sino ba nanunubok? Tao, yung mga traidor, susubukan ko anong ginagawa mo. Kaya yung mga pangyayari na yan na sinasabi nating negatives na nangyayari sa buhay natin, yan po ay mga pagdalisay lamang.
Dinadalisay tayo. Ano ba ibig sabihin ng dalisay? Dinadalisay. Ano yon? Ano yung ibang word sa dinadalisay? Kumbaga dun sa tubig na malabo, anong ginagawa? Anong klaseng tubig na yung binibili nyo ngayon? Purified. Bakit pinupurify? Para yung mga dumi matanggal. So ganun din tayo sa buhay natin. Dinadalisay tayo. Pinupurify tayo ng Panginoon. Pagka tayo ay pure na at naramdaman natin siya, ang sarap maramdaman ng pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Kaya, meron ka bang problema? Meron ka pa bang problema? Meron pa ba? Meron ka pa bang pagdalisay na bumabagabag sa'yo? Sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buong pagkatao? Huwag kang susuko. Never give up. Push. 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 Pray. You until something H happen. Push. 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 Pray until something happens. Ganun lang po yung gawin natin. At umasa po tayo na hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga nag-text po sa akin si Mother nag-message yata ang mahal na apo na nagkakaroon talaga ako ng guilt feeling Kasi alam ko na yung role namin ni Mother pag umaalis ang mahal na apo. Tatawag po yun. Sasabihin niya, kayo na muna Eka ang bahala habang wala ako. Kahapon po, meron akong 3 missed call sa kanya. Hindi ko naman nasagot kasi nasa labas ako, nakadata, hindi ako makasagot sa kanya. Pero purihin ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon. Alam niyo po, kahit hindi ko na-receive yung tawag niya, kasunod agad yung text ni Mother. Sinabi niya sa akin na, Mami, ganito ang sabi ni Apo, yun nga wala nga daw siya, ayaw daw niyang mabakante, yung dambana na walang gawain, baka daw Eka po pwedeng tayo yung magpunta muna doon. Gawa nga po nung katayuan ko na naipaliwanag ko na sa inyo, hindi ko po alam kung paano ako makakapunta dito, dahil nga po meron akong 2 restrictions sa anak ko, saka dun sa asawa ko. Ang sabi ko po kay Mother, Mother, bahala na ako ang Diyos. Kung ipagkakaloob niya na makarating ako, pupunta ako, sasamahan kita. Pero ilang ano lang yon, mga ilang minuto lang, naramdaman ko na yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Tinitigatig niya ako na sabi niya, kailangang pumunta daw po ako dito, makaganap ko ano man yung dapat kagampanan ko. Kaya ngayon po, nandito ako sa harapan ninyo. At gumawa din po ako ng alibay. Hindi ko po tatawaging pagsisinungaling. Alibay na lang para medyo magaan. Sabi ko po doon nagtapat ako doon sa isang kong anak na kasama. Sabi ko, anak, bla 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 may usapan kami ni Mother na pupunta kami doon sa Dambana para yung gampanin na dating pinapaganap sa amin, makaganap ako. Sabi kong ganun sa anak ko. Pag tinanong ako ng daddy mo, sabihin mo lang nasa bahay lang ako. Huwag mong sasabihin umalis ako. Sabi kong ganun. O sige Eka, Mami, ako na Eka ang bahala. Kaya lang Eka, pag uwi mo, gayak mo na Eka yung damit mo doon Eka sa gripo sa baba. Huwag ka muna Eka papanik nang hindi ka naliligo. May kondisyon na naman. Pero mga kapatid, damandama ko po talaga yung pagkilos ng Panginoon. Damandama ko po siya, kaya po, actually, nung ko pa talaga miss, sabi ko, ang hirap po kasi yung oras niyo sa gawain inaabot ng gabi hindi po ba? Inaabot ng dilim. Kaya ang hiling ko sa Panginoon, sana ako mabalik sa dating oras para kayang-kaya ko talagang lumabas. Ewan ko lang po kung papayag kayo. Pero napakabuti po sa akin noon, makakatulong ng malaki kung ibabalik doon sa dating oras. Kasi po yung oras ng 12:00 hanggang 2:00, namamahinga po si Kap noon natutulog Kaya pag umalis ako, hindi niya malalaman Pagbalik ko, makakabalik na ako, wala na siyang maraming question na tatanong sa akin. Kaya pumasok po ako sa adoration. Namimiss ko po yung adoration Kasi po lahat ng maraming milagong naramdaman ko sa buhay ko, mga pahayag ng banal na espiritu sa aking pagkatao, doon ko po lahat naramdaman Lumuhod po ako sa harapan ni Lord of Pardon. Na-touch po ako talaga.
Sabi ko kay mother, mother, tingnan mo ka ako si Lord of Pardon, ba't ka ako, ang kasap ng mukha parang nagpapawis. Parang nagpapawis siya. Parang buhay na buhay. Tapos, yung ano niya dito, yung, ano ba tawag dito? Balbas ba to mga kapatid? Di ba magkaiba yung mustache dito? Dito, balbas. Sabi ko, mukha ako mother, may puti-puti ka ako yung buhok dito. Para ka ako talagang buhay na buhay ka ako yung picture niya. Na hindi ko pigilang hindi ako maluha. Dahil yung pagkakatingin ko sa kanya, punta kayo mamaya, subukan yung tingnan siya. Napakalungkot po nung mukha niya. Napakalungkot. Sabi ko, ba't ka malungkot? Para akong kinakausap ko siya, bakit ka malungkot? Ang naisip ko, siguro ako, kung makakapagsalita lang sa ng personalan, baka ako sagutin ako. Nalulungkot ako kasi ngayon ka lang nagpunta rito. Yun po yung pumasok sa kaisipan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang lahat ng hiwaga ay nagaganap sa pamamagitan niya. Kaya kanina, habang ako malapit na yung oras sa pagpunta ko dito, nakaupo ako doon sa tomba-tomba ko, sa rocking chair ko. Biglang pumasok sa kaisipan ko na umaawit yung diwa ko na sabi ko, Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your peace in my heart. Hindi po ba tamang-tama? Here I am, Lord. Is it I, Lord? Ano na nga yung kasunod? Ayan, nawala na. Is it I, Lord? I have heard. Narinig ko talaga I have heard you calling in the night. Tinawag niya ako Kaya nga ngayon nandito ako Narinig ko yung tinig niya. Is it I, Lord? If you lead me, nilid ako Nilid ako. Inayos niya. Pati yung sasakyan ko papunta dito, inayos niyan lahat. Walang naging sagabal. Kaya talagang mapapatunayan ko sa lahat ng panahon sa buhay ko, saan man ako naroon, buhay ang Diyos. Magandang hapon po, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Mami. Tunay nga pong kay buti ng ating Panginoon. Ano man ang naging hadlang, binigyan pa rin siya ng kapahintulutan ng ating Ama upang sa oras na ito ay makapiling natin siya. Talaga nga po nga nakakamiss me. Subalit mabuti ang Diyos. Sa tuwin na nariyan siya para sa ating lahat. Kaya po tayong lahat na naririto, magpasalamat lang po tayo sa ating Panginoon at tuwirang siya ay kasama natin. Sa bawat pagpapahayag ng ating mga kapatid, tunay nga pong mayroon tayong napupulot. Tulad nga ng ating Mami Beth, kapag tayo ay nakapokus sa ating Panginoon, panatag ang ating kalooban, papayapain ang ating isip. Kaya sa Kanya lamang po tayo magtiwalang ganap. Amen po ba? Sino pa po ang para po muli maringgan natin ang ating Mother of the House
na nag-uumalab din po ang kanyang puso, ang kanyang pag-ibig sa ating Ama. Kaya buong galak po natin siyang palakpakan, ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Sadya nga pong napakadakila ng Diyos. Hindi kayang liripin bawat kaganapan na nakakagalak. Talaga pong, alam niyo po, atas talaga. Sapagkat hindi ko po alam na daratal din po ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Dahil kahapon po, nang mag-text po ang mahal na po, naramdaman ko na kaagad na hindi bilang tao ang nag-atas. Kaya habang nakapikit po ako, wala pa akong pag-aatubili na sabi ko, kalooban po ng Ama, tutupad po kami. Hanggang naisip ko naman bilang tao na nai-announce na Friday at Saturday, walang gawain eh. Kaya ka ako. So, nung time po na yun, ang lakas po ng tinig na aking narinig na sabet. Text ko lang. Ay, nasa Ama, mama ka sa akin. Bilang isang mother of the house po, sa akin, ang tanong pa sa akin, parang sinasabi ng Panginoon, i-text mo ang Arlene. At na-text ko rin Rina kanina, naabot ng mahal na apo, ikaw na lang ang magpahayag kung kami Jesus. Sabi ko, ilan kaya ang tutupad sa panawagang ito na batid nila na wala? Amen po. Sa akin lang po yun. Tinitingnan ko doon. Marami pong, sabi ko, bahala na. Sabi ko kay kalooban sa iyo, yun ang maganda. Hanggang sabi ko nga sa kanya, aalis kami ng bahay ng ganyan. Mga kapatid, yan nga po, minsan hindi mauulit tao. Dalawa po kasi ang bumubuo sa tao. Isang mabuti, isang masama. May bulong na pwedeng pabor sa'yo, ngunit mayroon ding bulong na pabor sa kapwa mo, ngunit sadya nga pong napakabuti ng kaya po surprise na daratal na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay hindi nabahagi sa amin na daratal. Ang gusto lang namin, makatugon, sabi ko, pagdating namin ay walang sasakyan, walang tao. Sabi ni Mami, kahit walang tao magdasal, kalooban ng Ama. Hindi naman, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Purihin, dakilain ang ating Panginoon sapagkat napakabuti niya. Bawat araw, mga kapatid, walang nasayang. Habang kanina po nagninilay ako, sa totoo lang po, hindi po ganun kadaling tumingin sa harapang ito. Sapagkat kung bilang tao po, wala kaming maibabahagi sa inyo. Kung bilang tao po, ang maibabahagi namin sa inyo, wala po kayong matutunan sa amin. Bakit? Sapagkat ang ibabahagi namin bilang tao ay ginagawa nyo rin. Ano yun? Maglaba, magluto, magpagkwentuhan, ganito, ganyan. Yan po bilang tao. Subalit bilang bahagi po ng banal na Espiritu na sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunchi ay ginamit po sa bawat isa, sabi ko po kanina, tulungan kami at humihingi talaga po kami ng patnubay sa mahal na Apo pag may gaganin na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos katauhan po niya, ay gabayan po kami at bendisyonan po kami sa aming pagtupad ng mga hinang po. At salamat sa Ama sapagkat ang itinuturo sa akin ng Panginoon, kagaya nga po ng bahagi nyo na dapat talaga hindi. Amen? Dapat talaga sapagkat
lagi mo daw pong isipin at laging tatandaan na hindi ka nag-iisa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasabi? At bakit natin maaaring tanggapin na dapat hindi tayo humihinga ka? Sino ang nagbibigay ng hininga mo? Nakakakita ka. Sino ang nagbibigay ng anino ng mata mo? Nakagagalaw ang partes ng katawan mo. Sino ang nagbibigay ng lakas ng katawan mo? Amen po ba yun? Sino nagbibigay ng lakas ng katawan mo? Lahat po yan. Ngunit alam niyo po ba, dito ko rin po nasuri, gaya ni Mami Beth, na tayo ay naririto sa lupa para magpasarap lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi para magpasarap lang. Ano ang magiging silbi ng pinahiram sa atin ng ating Panginoon kung puro sarap lang ang dadanasin? Amen? Maaari tayong makalimot. Kapag marami kang pera at wala nang ka ng problema, sa palagay mo ba, sa dami ng pera na nakakamtan mo, maaalala mo pa kaya ang Diyos na puntahan? Di ba? O kagaya niyan, dahil nakita ng ating Panginoon na gano'n ang ginagawa ng tao, ngayon, bawal na maglakbay. Ay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Parang, sabi ko nga, Ama, ang nanay ko po ay nasa so ngayon yung sa Visayas, Mindanao. Ngayon sabi ko po sa nanay ko, ay, ihiling ko lang sa Ama, alam mo kung ano Ama, huwag niyang pahiling lang na sa panahon. Dahil talaga po kakapunta. Pag pumunta, sa Ama, sapagkat pinadadama ng Ama yung kagaanan sa bawat isa kapag meron kang hinihiling sa Kanya sapagkat ang pangako niya ay walang pagkabula. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Ang nanay ko po, 82 na siya. Sa tuwing, siyempre, ang mga matanda nung araw, malambing po yan sa anak eh. Malambing po sa anak yan. Sabi ng aking mga paris lang. Ganun naman. Kapit-bahay kasi ayaw na sa sabi niya sa akin, tuwing bulag na isang, alam yan, sinabi ko, huwag mo nang ipalaser. Yan ang nangyari sa'yo. Balit, ang ko na kahit isa, awa yung isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Alam niyo po, purihin tayo ng ating Panginoon sapagkat pinanghawakan ko po yung tinura na ating minamahal na apo. Kung kami po kami sa lalo na sapagkat wala naman po kaming karunungan ilang tao. Ang lahat ay bahagi na mula sa ating Panginoon. Ay bahagi man po siya bilang gamit ng Banal na Espiritu hihingi. Sapagkat hindi lahat ng karamdaman ay parehas ang gamot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, nakakatuwa lang po sapagkat hindi mo mararamdaman yung lubay na malayo ka sa magulang mo, malayo ka sa anak mo. Subalit, mga kapatid, kailangan lang. Amen po ba yun? Lagi tayo sapagkat tatakda at magtatakda ng bukas natin. Diyos lang. Amen po ba yun? Totoo po yun. Bawat araw na tayo nabubuhay, tama, sabi nga ni walang oras na hindi sumasagi sa atin. Kailangan bawat oras sumasagi sa atin ng ating Panginoon sapagkat eto na yung chance para ipadama natin sa Kanya
doon sa mahabang panahon na ginugol natin sa sanlibutan, nabaliwala siya. Amen po ba yun? Ngunit itong 1 taon na mahigit na dahil sa pandemic na yan, plandemic daw ang tawag dyan, Plandemic, hindi pandemic. Plandemic. Ano po? Plano. Pinahintulutan na maganap sapagkat may nais masilayan ng ating Panginoon sa ating mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Hindi niyo po ba napansin? Ang daming naghihirap, ang daming nagreklamo, ang daming nagsasabi na bakit wala akong ganito. Ngunit kung pagninilayan mo rin, umikot ka, napakarami nagpapagawa ng tahanan. Amen? Marami nagpapagawa ng tahanan. Kung kailan pandemic. Kaya, ibig sabihin, alam ng ating Panginoon paano niya ipapartisyon sa bawat isa sa atin ang kanyang pagtupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang, sa pandemic po na ito, ang takot na mayayaman. Sorry. Tama po ba, Mi? Pag ako ang mayaman naman. Takot na takot. Dahil ang salita ay na ang maraming salapi ay marami ding problema. Bakit? Kapag nakatuon ang sa isip mo sa salapi na marami ka, matatakot kang mawala yun eh. So may stress ka rin kung paano at saan mo itatago yung salapi na yun. Ngunit kapag simple lang ang buhay mo at dumarating na yung ganitong mga pagkakataon, sadyang ang tama, sabi ni Mami, payapa ang isip mo, payapa ang loob mo, sapagkat maikli lang at maliit lang ang pangangalagaan mo. Dahil ipinagkakatiwala mo sa Diyos kung ano ang para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Sapagkat sa bawat araw, dito ko po nakita. Dahil mula sa simula, walang itinuro na mali ang ating minamahal na Apo Kunching sa aming mga. Sa aking pandama at sa aming pandama, ang puso niya ay inilatag niya sa aming lahat. And sa ating lahat, tayo po na pumupunta, lahat ng tao, kaya nabibigyan po ng partisyon ng oras, lahat po. Kaya sa bawat oras din po na iginugugol ng bawat isa, anuman ang kalooban ng Ama sa bawat isa, kailanman po hindi rin lilimutin kung saan nagmula. Amen po ba yun? Purihin dakilaan ng ating Panginoon sapagkat yung nangyari po na pandemic na ito, sabi ko nga po, talaga pong naramdaman ko po ang pag-iingat ng ating Panginoon na ngayon niya sinasabi sa atin kung paano tayong pinuspot ng mga salita, banal na salita ng ating Panginoon sa katawan na po kung sitwasyon po sa ating mga buhay na marami nga ang nagsasabi, marami ang dumulog na kung wala ako sa dambana, kung hindi man ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at dumating ang mga ganitong pagkakataon, ano na kaya ang buhay? Yun po yung laging sinasabi. Kaya pinupuri po natin na ang ating Panginoon na ngayon natin nakikita na hindi man hayagan na binibigyan kayo ng matagay para maiwan. Ngunit yung pundasyon po ng pananalig at pananampalataya sa dakong ito na ipinunla sa ating puso ay nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Tama po ba? Hindi. Tama po. Amen? Napakalaking hugutan ang kanyang salita. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, nung dumating na sa akin, na ako na ang nagkasakit, ang anak ko, sabi sa akin, okay, di na. Ganun ang anak eh. Okay, di na. Sabi ko po, ganyan. Kaya mo yan. Ka matatalo ng kalaban, labanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po mga kapatid. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Kapag sinabi sa iyo ng ating Panginoon at binubulong sa at nararamdaman mo na lumabang ka, sikapin mong lumabang ka.
sapagkat alam mo na may nauna nang nakabantay sa iyo at magbabantay sa iyo sa oras ng laban mo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ng aking, pagka sabi niya, bakit? Alam mo ba, yung ito lang sa tabi namin, bakit? Sabi ko, nangyayari sa akin. Ano po? Nangyayari sa akin. Dahil bawat napakabuti ng ating Panginoon pagkat niya ang bawat bulong mo kahit hindi mo siya nakikita. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, purihin siya na sa oras na ito, na-surprise talaga ako. Salamat po, mahal na Apo, sa patuloy na pandama na pinadadama niyo po sa amin na ang panawagan ng ating Panginoon kailanman ay walang kupas. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Talaga pong nasurpresa tayong lahat. Kanina po sabi ko, wala ang ating minamahal na Apo Conching, subalit biglang dumating. Kaya talagang napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Kaya batiin po natin ang ating mga sarili sapagkat di tayo sapagkat tayo ay kanyang tinawagan sa oras na ito. Inaanyahan po ang lahat. Tayo po ay magsitayo at atin pong awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan, paghahari ng Amay walang maliw, pakikisan niya sa tao'y walang katapusan. Subalit ilan kaya ang nakikiisa sa Kanya? Nasurpresa kayo sapagkat batid nyo wala ang isang Apo Conching. Maging bilang Apo Conching din, maging siya man din ay di niya batid na siya'y bababa ngayon. Subalit, kaninang alas 3 ng madaling araw, pakikipagniig at pakikipagtipanan, anak, bakit kita pinagmensahe sa iyong alagad na nararapat kung dating sa una, kahit umaalis, ay may gawain. Na nararapat ay ngayon din, hindi hadlang ang anuman. Kaya't sabihin mo, may gawain kung may tutugon bukas. Walang maliwanag na mensahe na bumaba ka. Bakit? At dumatal ngayon. Yan ang katotohanan. Alam mo ba kung kailan darating ang iyong Panginoon? Nakahanda ka ba
sa anumang oras? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Nakhanda ka ba? Anumang oras? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa maghapon? Nakhanda ka ba dahil may Panginoon ka? Mapapalad ang di nasubukan, mapapalad ang tumugon at tinawagan, at di nag-alinlangan. Ang tao, kapag ayaw ang gusto nila, di mo mapadadalo sa isang gawain kung ang hinahanap lang nila ay kapwa nila. Ang tao sa isang samahan, kung ayaw nilang mga kasama, di mo mapipilit na sumama. Ang tao, kung ayaw yung paggagawa mo, hindi mo mapipilit kung ayaw nila. Ang tao, kung ayaw ang tutunguhan, hindi mo mapipilit kung ayaw nila. Subalit ang Ama, napipilitan kahit ayaw niya dahil sa pag-ibig sa mga anak niya. Magparaya, magpakumbaba, umunawa, magbigay, at maghintay. Binibigyang pagkakataon ang lahat ng tao upang makakilala, kumilala, tumanggap, at magsisi. Sa iba't ibang pamamaraan nagpapakita ng kahiwagaan, sa iba't ibang kaganapan nagpapatutong di kaya ng tao na siya lamang ay mabuhay. Sa iba't ibang patupad, pinakikita na kung wala ang Ama, wala ang tao. Subalit, hanggang kailan at hanggang saan? Ang katwiran ng tao, ang karunungan ng tao, ang katigasan ng tao, ang gusto ng tao, para sabihin niya, kaya ko ito. Mapapalad kayo. Palatandaan din at patotoo, maraming tinawagan, hindi lahat ay tumugon. Marami ang tao, hindi lahat ay maliligtas. Kaya't hambing sa inyong kaganapan ngayon, palatandaan at patotoo, sa dinami-daming laksang bilang ng tao, sila tayo makakaunawa sa banal na gawa. Hindi lahat ay makatatanggap sa banal na salita. Hindi lahat ay mabubuksan sa liwanag ng katotohanan, sapagkat nilalamo na ang isip at damdamin ng tao na marami na pangsanlibutan at pangkatauhan. Subalit kay papalad nyo, kung hindi nalamon ang diwa ninyo at di nabubuhay ang puso ninyo dahil sa ibig ng katawan ninyo at sanlibutan, kundi sa ibig ng Ama at nang dahil sa salita niyang namumutawit naghahari sa diwa nyo. Marami ang nagaganap, subalit, wika mo ngang maliwanag. Sa kabila ng paghihirap ng buhay na sinasambit ng tao, napakarami ang nagpapagawa ng bahay. Napakarami ang nagtayo ng tindahan. Napakarami ang iba't iba na nakabibili ng kanilang mga ari-arian. Habang ang iba na may lumuluha sa paghihirap nila. Pahihintulutan ba ng Ama na patuloy na lamang lumuluha ang isang lumuluha? Pahihintulutan ba ng Ama na patuloy na lamang malugmok ang isang walang kakayanan? Hindi. Mula unang tipan hanggang bagong tipan ng kasaysayan ng banal na aklat na ito, kung may pangunawa kayong mga babasa, mababatid nyo, di gayon ng Ama.
Kung may hirap, may tinalakay na hirap, may dinanas na hirap, ang sumunod sa kanya at kumikilala, may pagbabago, may kaginhawahan. Kung may dilim sa una, ang sumunod sa kanya, nagliliwanag at nababago ang kaisipan at kalooban. Sapagkat siyang pagbabagong buhay, tulad ng katawan ng tao na may temperatura, na siyang nagbibigay ng temperatura at magnonormal ng temperatura, at tulad ng panahon na siyang nagbibigay ng palit-palit na temperatura ng panahon. Siyang nagbibigay ng taglamig, tag-init, tag-ulan, tag-araw. Subalit, mahuhulaan ba ng tao kung tag-init ngayon o tag-ulan na? Wala. Sapagkat walang tao makahuhula na itong maghapong ito'y uulan at bukas ay aaraw. Walang makapagsasabi ng tao, bukas mahirap yan, ito naman ang mayaman. Bukas mayaman yan, ito naman ang mahirap. Walang makapagsasabi na, eto sa buong panahon mayaman yan, sa buong panahon malakas yan. Sapagkat walang makapagsasabi na siya ay gayon ang magiging buhay. Sa madaling salita, ang naghahanap ay makasusumpong at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. At pawang katotohanan din naman na mayroong araw-araw ay dumadalo at kung kailan niyaong alam na dapat ay wala nga, di nga dadalo, di nga abutan. Alalaong baga, may pagkakataon na ang tao, alam niya ito. Alam niya ito. Para sa kanya ito. Ngunit yung pala hindi para sa kanya. Alam niya hindi kanya ito. Ngunit yung pala nasa kanya, pagiging dapating magiging kanya. Kaya walang makapagsasabing sa iyo yan lagi at ito para sa iyo yan lagi. Sapagkat walang mananahan sa buong panahon para kay Juan, para kay Pedro. Ang lahat may pagbabago, may palit-palit na pangyayari, kaganapan. Kaya mapapalad kayong araw-araw nagnanasa, nagmimiti, na kung anong tinanggap nyo, manahan sa inyo. Na kung ano kayo ay patuloy na magliwanag pa, makatuto, matuto, at makapanahan sa mainam, sa mabuti, at tunay na kalooban ng Ama. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sino ang inatasan na hindi nagbabago ang atas sa kanya? Baybayin niyo ang istorya nitong si Isayas. Anong tinura niya? Isayas, magtungo ka kay Ezekias. Pilinan mo siya ng ganito at ganito at ganito. Pinilinan si Ezekias. Subalit nakita ng Ama ang pagsusumamo nitong si Ezekias. Pinabalik na naman itong si Isayas. Isayas, bumalik ka. Sabihin mo, gagaling pa siya. Ang sinabing mamamatay na't bilinan mo na ang iyong bayan, binigyan ng 15 taong at pinagaling pa sa kanyang karamdaman. Ano ang ibig kong ituran? Kunsi-kunsing bagay may babaybay ito sa inyo? May pagbabago ang plano ng Ama. Kaya't lahat ng inatasan, kung tuwirang susunod, hindi ka aatasan sa ikapapahamak mo at hindi ka pasusunurin sa ikalulugmok mo, kundi bawat atas sa iyo'y pakinabang ng kapwa mo at pakinabang mo rin bilang tao. Kaya walang inatasan na tinuruan ng kasamaan, na sinuong sa walang kabuluhan at walang pinagwikaan, na di binagot pinihit ang winika. Kung nakita ng Ama, mas sumigit pang nakakilala at kikilala sa kanyang mga anak niya. Ang wika may mamamatay na, magagawa pa rin buhayin niya. At yan ang Ama.
Kaya paano niyong katatakutan? At bakit kayo matatakot sa mga bahaging kwento at pahatid ng kapwa nyo? Di ba't napababago ang bawat araw? At napagbabago niya ang ibig niyang baguhin. Kung magkagayon, tulad sa pangyayari nyo ngayon, pinupersa kayo at pinipilit na magpabakuna. At pagkatapos ngayon, idadatal nila, may mga napahamak at titigil na. Ano ngayon ang totoong kwento? Iba't ibang bahaging kwento, iba't iba ang pahatid na kwento. Ano ang totoo? Ang mabuting balita ng Ama na walang pagbabago, na hindi magbabago, na patuloy magbibigay ng bagong buhay sa tao. Hindi pagkalugmok, hindi pagkawalang pag-asa, hindi paglulumo, hindi pagkadilim, kundi pagliliwanag. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. At ang bawat pahayag ay katotohanan, hindi parabola, katang-isip, at hula-hula, kundi pawang katotohanan. May basihan na mula pa sa mula at mula sa simula, walang pagbabago ang gawa't salita ng Ama. Ang sumunod, sa unay dusat hilahil ang pakiramdam nila at alam nilang sinusuong nila at nakakamta nila, subalit pinatatatag, pinatitibay lamang sila upang lubos silang kumilala at higit pang mapakilala ang Ama sa kanila sa pagsunod nila at pagtalima, nakikilala kung sino siyang sinusundan nila. Kaya naman, sinong tunay na sumunod na nalugmok? Sinong tunay na sumunod na nilugmok? Sinong tunay na sumunod na ginupo at nagupo? Hindi bagat? Kung gupo kay, titindig ka. Kung mahina kay, palalakasin ka. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ay may paraan. Tulad ng mga dinaraanan, siksikan man ang daanang yan, may ibang paraang lusutan para ikay makatawid na mainam. Ngunit kung iisa na lamang ang daan at paraan, maghihintay ka para sa gayon makatawid ka. At ito ang mundo, maraming daanan. Subalit ang tunay na daan ay isa lamang. Kaya magbabata ka, maghihintay ka kung ang sinusundan mong daan ay tama at totoo. Sa bawat pagsunod mo at pagtalima mo sa daang tinatawid mo, alam mo sa dako roon, hindi mahirap ang aabutan mo at hindi masakit ang sasapitin mo sapagkat nauna ng pagbabata sa iyo para makita mo ang liwanag ng buhay at daan ng katotohanan. At yan ang di mabata ng tao. At yan ang di kayang tiisin ng tao. Sapagkat nagdudumali, nagmamadali, hanap ng hanap tulad ng daan sa lupa kung saan magiging magaan na makarating sa paroroonan. Ang patungo sa karya ng Amay hindi madali at walang ibang daan para ikay makaparoon na mabilis sa ibig mong puntahan. Sapagkat ang daan ng katotohanan ay ang katotohanan. Sundin ang layunin ng kabuti. Mapapalad kayo, nagbabata, titiis, alang-alang sa tinanggap nyo, alam nyong Ama ang kasama nyo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naiwika mo't nabaybay mo, Ama ko, ang ibig mong itudlot ilahad sa kanila. Tuwirang manamnam ng ilang naririto, ang mga katagang ibinahagi mo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam.
Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin. Sa totoo lang, walang signal, mahal na kapatid. Kaya hindi kita nasagot. Sasagot ako, mamatay. Sasagot ako, mamamatay. Ang hirap, no? Balit, nang ako'y mag-message sa kanya na gabi, nagkaroon ako ng signal sandali. At pagkatapos ay namatay na. Ayan, alam ni Angel yan, hinahanapan namin ng signal talaga, lahat. Wala, na dapat ay magbibigil kami. Ngunit hindi natuloy dahil walang mga signal. At ang plano'y hindi gayon. Ang plano namin, dumiretso ng Ilocos. Ngunit, kagabi, sabi ko, Panginoon, kung ako po tatanungin mo, parang ayoko. Kasi po, ang tagal ng biyahe. Wala naman kami pupuntahan doon, kundi kung kalooban mo'y maghari ka't maganap ang sayo. Hindi ako tututol. Ngunit anong gagawin ko doon? Sabi mo, hindi mo na pwede ako maligo sa dagat. Ayaw mo akong paliguin sa dagat. Anong gagawin ko doon? Sabi ko kay kapatid na Mayet, kalooban na nga, mabahala na. Sa madaling salita, kausap sila ni Aba. Ganito at ganyan, ganito at ganyan. Ay, sabi ko, hindi na ako kasi kaninang 3:00 ng madaling araw, tinuran, bumaba na ako. Bakit kaya ako bababa? Yun. Hindi baga kaanak, pinahayag ko sa'yo na magkaroon ng gawain kung nararapat na kung ang masusunod niya, yung kalooban niya. Nung mabasa ko yung message niya, umaga na hindi ko naman masagot ngayon dahil wala akong signal, wala akong net, data lang. Kapatid na Marisa naman, opo, kausap. Si Arlie naman, Yahweh, nasabi ko, tumugo ng ibig. Ang alam ko'y gayon lang, sila ang magagawain. Kayo ang magagawain. Wala akong alam na uuwi ako. Kasi nag-usap na nga kami ni Doktora na pupunta kami sa Ilocos dahil gusto niya ring makarating. Kaya lang talagang ganyan ang buhay. At alam nyo ba, talagang napakaraming mga sagabal kapag ang Panginoon ang paglilingkuran. Pagdating namin dito sa siyempre, gusto kong magmadali kasi ayokong magtagal nang maghintay kayo. Subalit, matraffic doon sa may pagdating doon sa bayaran. Kaya sabi ko, nayaman ka ako sa kanila. Pwede ba lumipat ako doon kay kapatid para masabi ko na bilisan namin? Kasi pwede siya magsikot-sikot. Hindi pala yun ang dahilan. Bilang tao lang yun ang alam ko na hindi pa pinababatid. Tingnan niyo ang Panginoon. Pag sumunod ka, may dahilan nga pala na bilang tao ka, ayoko nahiya ako sa kanila, pero sinunod ko. Kung hindi ako sumakay kila kapatid na Mayet, hindi kami dun dadaan sa shortcut na yon. Baka hanggang ngayon wala pa kami sa sobrang traffic. So mahihiya na ako maghintay kayo ng matagal. Dahil kalooban ng Ama, na sabi ko, kung kalooban mo po, makakahanap kami ng paraan. Kung kalooban mo po ako, makakahabol. Kaya ang Panginoon, haba ng binaybay, subalit eto, abot kami. Yan ang Diyos. Ganyan ang Diyos. Walang malayo sa Kanya, lahat malapit lang. Walang mahirap sa Kanya, lahat magaan lang. Walang sagabal sa Kanya, lahat may paraan. At kung ano yung pinorward mo sa akin, na pagbukas din naman ng TV ni kapatid na Romy, yun din ang balita. Nag-akma. Sabi ko,
bahala. Kasi ayaw ko magmagaling, ayaw ko magsalita rito sa publiko, magsalita na, sabi yun mahirap pag magaling sa madlang people. At hindi ako magpapahamak ng isang tao man. Kaya't kung ano yung nalalaman ko, sapat na yun. Kung nararapat ibahagi, ibabahagi. Kung hindi, wala kayong malalaman. Salamat sa Ama, buhay talaga siya, dakila siya, purihin-purihin. Ipanalangin na lang ang mga tao. Nawa, sa nagaganap na ito, magkaroon ng magandang pangitay ng tao. Mangibabaw ang Ama, maghari ang Ama, na manguna siya. Sapagkat, aanin mo nga, pagsunod mo, kung walang silbi at walang pakinabang na makabubuti sa buhay mo. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Yamang marami nang nagbahagi sa inyo at tuwirang na kapag bahagi na nararapat, alam ko naman pupunta siya Tanungin mo si bago pang nagbasa ako. Sabi ko, Ibet, pupunta. Pagbukas ko ng cellphone, mayroon siyang kailangan pala pa akong umalis bago siya pumunta. Sabi ko pa, nagbiro pa ako. Pero masaya ako. Pahalik nga. I love you more. More and more. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Sabi ko sa dating buhay ko, hindi mo ako pwedeng pagbiyahihin ng ganong kalayo tapos pagdating ko, ay hindi ako magpapahinga. Sigurado ako hihiga-higa muna. At ang katwiran ko, kalayo ng biyahe. At di mo ako mapagbibiyahe ng ganun. Basta-basta pupunta. Ngunit dahil ang Panginoon ang may ibig, lahat. Sabi nga, kung kailan tayo tumanda, sa totoo lang, nahiwagaan ako sa buhay ko. Nagtataka rin ako sa sarili ko. Noon 43 pa lang ako Manila lang pag na-traffic Sigurado, mapakasakit ng ulo ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ngunit, siya lang. Sa Kanya ko lang binibigay ang papuri. Sa Kanya ko binabalik ang parangal. Hindi ko na kailangan pangalandakan. Hindi ko na kailangan pagsabi pa. Dahil, pag kinuwento mo, sasabi, di ikaw nang magaling, wala nang magaling kundi ikaw. Kanya pa sasabihin ng mga tao sa'yo, magkakasala pa sa halip na walang kasalanan. Kaya, ano man yung bahagi maganda at mabuti, ano man yung pinangyayari at nagaganap ng mga tinuran at tinukoy ng mga unang panahon ng paglilingkod ko, na ngayon ay maliwanag ko nang natutukoy ang lahat na kung paano at sinong pinaglilingkuran natin at maliwanag ko na rin natatanggap ngayon yung mga mensahe noon, lalo kong pinag-alab at nag-aalab ang puso ko sa paglilingkod. Buhay ba ang Diyos? Kaya walang dahilan para magreklamo tayo, walang dahilan para magreklamo tayo. Rereklamo ba kayo? Kung may reklamo man kayo sa buhay nyo, wala namang magagawa ang kapwa nyo. At hindi naman ura-urada, tutugunin ka ng Panginoon mo. Kaya, huwag ka nang magreklamo ng magreklamo. Manalig ka na lang na manalig. Gumawa ka na lang ng gumawa. At magtiwala ka ng magtiwala. Buhay ba ang Diyos? May magagawa siya lagi. Lagi siyang may magagawa. Sinisigurado niya yun, lagi siyang may magagawa. Tingnan mo yung mga pasyente. Palibhasa in-announce na walang gawain. So, kung sino lang yung nakaalam nung mensahe na yon, yun lang tumugon. Ganyan. Sadyang ganyan. Kapag lingkod ka ng pag-aata sa iyo mula sa Espiritu, sasabihin sa iyo gawa-gawa mo lang yan. Ikaw lang ikang may plano niyan.
Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kaya mo bang lokohin ng Diyos? Nasasabihin mo galing sa Diyos, hindi naman pala sa'yo galing? Mahirap yun. Dahil, paano kung sa sinabi mo, hindi pala pangyayari ng Diyos? O di mapapaya ka lang. Nagmamagaling ka. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung sa bawat tinuran, nakikita mo ang kaganapan, nagluluwat man na turingan, palatanda at patuto ang Diyos mo, ang siyang nagwika sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayo. Magalak kayo. Sabi nga, walang mataas na di bababa. Lahat yuyukod sa amang dakila, sapagkat hindi maaring sambahin ng tao sa lupa, kundi siya nakatastasan, ang gawa ay himala. Buhay ba ang Ama? Kaya napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ang tunay na kaiwagaan niya ay di matatarok panandalian ng isip ng tao. Nasa madaling salita ay eto na. Nasa madaling gawa ay eto na. Subalit araw-araw habang nabubuhay ka, tuklasin mo. Sabi nga niya, hindi ito pinababatid kahit kanino, kundi sa mga tunay ang pagkilala sa Kanya. Basahin nyo, nasa Biblia lahat yan. Sa Biblia lahat. Kaya nga, ang buhay ay buhay. At ang buhay ay sadyang mahiwaga. Waga ang Ama, ay waga ang buhay. Mahiwaga ang gawa dito sa lupa. Walang hindi mahiwagang gawa kapag ang Ama ang tumupad at gumawa. Ngunit ikaw tao, anong magagawa mong hiwaga? Anong magagawa mong himala? Wala. Hindi mo kayang gumawa ng hiwaga. Hindi mo kayang gumawa ng himala. Kaya sinong gagawa niyan? Ang Diyos na dakila. Kaya sa inyong lahat, sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, uwi na. Tumakas lang daw siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? O kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Sadyang napakabuti. Sadyang napakahiwaga. Sadyang dakila. Kaya purihin, purihin, purihin siyang walang maliw. Purihin, purihin, purihin siyang walang katapusan. Tayo na, kahit saglit lang. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Lagi niyong tatandaan, hindi maiibsan ang numanlumbay ninyo, ang sakit na nararamdaman nyo at karamdamang nasa inyo, kung di kalooban ng Ama at di siya ang tatanggapin sa buhay. Kaya't patuloy nyo siyang kilalanin, tanggapin, pangunahin at paghariin, at ang lahat ng inyong bagabag at pag-aalalay kanyang iibsan at patuloy niyang ipararamdam ang kanyang wagas na pagmamahal at tunay na kahiwagaan upang patuloy niyo siyang maalaya ng purihin ka, Ama. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sadyang kay buti mga kay dakila mo. Pinababatid mo ang lahat ng nararapat sa tao.
Tinatarok mo ang kanilang kalooban, tinatalastas mo at nililirip ang kanilang kaisipan upang ipaabot mo ang nararapat nilang maunawaan. At lahat ng sayo'y kumikilala at naghahanap ay yung nabubuksan upang makaunawang tuwiran. At sa gayon, ang lahat ng iyong ibig at pagsusumbakit na sila ay maging ganap, magkakaroon ng kapakinabangan. Kaya naman, Ama, inilalaga ko sila sa iyo at pinagkakatiwala ko sa pamamagitan ng Espiritu at sa pangalang iniyalay mo. Sa gayon ang lahat na matatamo nila ay tunay na liwanag, tunay na galak, tunay na kasiyasiya at tunay na ligaya. Yamang ikaw ay ganito ang dulot mo. Nang dahil kung hindi lang naligaw ang tao at hindi naging sutil at palalo, wala sanang kaparusahan at pasakit sa mundong ito. Ngunit nang dahil tao'y marupok at mahina at nakaligtat na kalimot sa iyo, nagkaroon ng pagdurusa sa mundo. Kung magkagayon, Ama, ang bawat araw ng paglayay inaasam-asam ng mga anak mong totoo at tapat na kumikilala at nagtitiwala. Pagharian mo sila at pangunahan at patuloy kang magbigay sa kanila ng pag-asang mainam. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkarameneya hanam. Kaya sa inyong lahat, sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo. May galak at taglay ang liwanag na walang kamatayan sa diwa niyo'y manahan, buong katao ay tanglawan upang patuloy niyong maramdaman pag-ibig ng amang mahal. Pagpalain kayo. Tayo na.